Ngayon po, bagong taon na, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pagkakataon. Gano'n ba? Yan ang inaasahan natin. Sana po ay mas marami ring bago. Mas marami ring dapat mapanagot sa grafting corruption. Kaya ako binabanggit ito kasi by Monday, regular na po ang business sa gobyerno. Kasi ngayon holiday pa rin po. Okay? Papasok ang weekend. Papasok ang Sabado-Linggo. So talagang sa Lunes na. January 5 na yon, kaagad. Unang araw, Monday, first day ng bagong taon, diyan magsisimula ang normal na business. Both government and private sector. Pero, siyempre yung investigasyon at yung pagpapile ng kaso at inaasahan nating warrant of arrest ay dapat mangyari na. Kasi hindi ho nangyari yung sabi nila makukulong bago nagpasko. Ngayon bagong taon na. Sana naman bago magpasko ulit. Ang tagal nun, grabe. Dapat bago mag-Valentine's. Ayan. Kasi pagkatapos nitong pasok na yung bagong taon, ang susunod na nasunod na naman na pag-uusapan ay Valentine's Day, araw ng mga puso. So mananatili pa ba ang mga kawatan involved sa grafting corruption? Sa piling ng kailang pamilya? Napagbigyan na ng Pasko at bagong taon, sama-sama ang pamilya, hindi nakulong. Ngayon papasok naman ang Valentine's sa February. Hindi pa rin sila makukulong? Ay sobra na yan. Baka hindi na maintindihan ng tao. Kaya Mr. President at lahat ng mga naghahawak ng kaso, kung gusto nyo na lalo pang bumango, lumakas, at paniwalaan ng taong bayan si Pangulong Marcos, gawin na po ninyo ang lahat. I-file ang kaso sa korte, sa kahit na sino, kahit kanino, basta may ebidensya para ang korte ng bahala mag-issue ng warrant. Kailangan may makulong na po. Hindi masaya ang tao na makulong ang mga engineer at kontraktor. Hindi rin masaya ang tao kung puro warrant of arrest lang laban sa mga personalidad sa politika at private sector na malaking tao sa nakalipas na taon. Ngayong taong ito, dapat lahat sila bumagsak sa kamay ng batas sa rule of law na pinapairal ni Pangulong Marcos. Yan po yung mahalaga. Kasi pag hindi po nangyari ito, kailan pa? 2 taon kalahati na lang si Pangulong Marcos. Itong taong ito, 2026 at 2027. Pagpasok ng 2028, eleksyon na for presidential, vice presidential at senatorial. So wala nang maayos. Yun yung last quarter ng 2027 na banggit ko na rin dati. Politika na yan kasi filing na yan ng Certificate of Candidacy. So mahigit na lang 1 taon. Pasabihin natin sa buong 2 taon na lang ang natitira. Kaya kailangan maraming mapanagot sa grafting corruption, yung may mga kasong kriminal na may mga warrant of arrest tungkol sa mga insidente ng karahasan, tungkol sa Pogo operation, tungkol sa sabong, at iba pa. Hindi lang ho sa issue ng grafting corruption, dapat managot na sila. Nandyan ang batas, nandyan ang mga otoridad, nandyan ang mga kawawang biktima, nandyan ang naghahanap ng kaliwanagan, dapat ipakita ng ating gobyerno. Please lang po Mr. President, alam kong gusto mo ito. Kung medyo mabagal, hindi namin alam. Pakibilis lang po. Hindi namin kayo inuutusan. Mayroon naman hong basihan kung bakit namin hinahanap ito. Kasi baka magkalimutan Baliwala ang warrant of arrest kung hindi napapatupad. Baliwala ang ebidensya kung hindi dadalhin sa korte. Baliwala po ang paghahanap ng katarungan at katotohanan kung mananatiling at large or nawawala. Pinagtataguan tayo, kawalan ng respeto sa Philippine law at Philippine authority. Yan po yung hindi maganda. Di ba? O kayo mga nanonood, nakikinig, ano po ang inyong masasabi? Ako ay mananatili pong inyong tulay at muka ng paghahatid ng opinyon, analysis at interpretation sa nangyayari base sa mga nangyayari, base sa mga
dokumento base sa mga balitang totoo o hindi man dito sa ating bansa na ating ipinapaliwanag. Kaya kadalasan, opinion ang ating ibinibigay na merong pinanggalingan. Yun po yun. Di ba? Pero, sige lang po, mag-like and share po kayo at samantalin kong pagkakataon kasi bagong taon na po. Ayan ha. Ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng nanonood, lahat ng mga viewers, followers sa nakalipas na taon 2025. Ako po ay masaya sa inyong suporta sa akin. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking mga channel. At itinataro ko pong utang na loob ko sa inyong lahat ito. Okay? Voluntary kong ginagawa ito na walang nanggagamit at hindi ako magpapagamit kahit kanino. Okay? Kung meron man akong sa tingin nyo binibigyan ng pabor ay ang ating gobyerno dahil Pilipino ako at may prinsipyo ako. Ganoon lang po. Walang anumang iyon dahilan. Okay? Mga business sector o politician, ang akin po ay sarili kong diskarte. Okay? Yun pong mga patuloy na puro pambibintang lang na bayaran, hindi totoo yan. Wala nang katapusan niyang inyo sinasabi dahil wala naman kayo resibo at hindi naman ho talaga nyo kayang patunayan. Okay? Yung nagbibintang at nagsasabi paulit-ulit, na bayaran itong channel na ito o itong channel ito, ganon-ganon, kayo yun, hindi ako. Isinakripisyo ko ang karera ko sa broadcast. Dalawang television channel ang iniwan ko dahil sa prinsipyo ko, dahil sa aking paniniwala. Isinakripisyo ko yung karera ko at sweldo ko sa kanila. Hindi biro yun. Hindi naman sa pagyayabang. Dahil mahal ko itong kayo na aking mga followers, subscribers at viewers. Kaya sa panahong ito, nag-concentrate muna ako dito sa aking mga channel. Although may mga offer po sa akin na ibang network na ako'y bumalik sa radyo o television. Pero inaaral ko pa. Hindi pa ako sigurado kung kailangan ko bumalik o hindi at manatili ako dito dahil ako'y naniniwala. Yung inyong pagsuporta sa akin, pagpapalo at pag-subscribe sa aking mga channel, Facebook and YouTube channel ay napakalaking utang na loob. Hindi ko kayo iiwan dito. Dahil wala akong ibang boss dito kung hindi kayo. Doon sa mga television at radio station, may mga boss kami ron, yung mga may-ari. Pero hindi ko rin gustong ginagawa nila kaya ako iniwan. Kayo, na mga followers, viewers, subscriber ko, kayo ang boss ko rito, mamamayang Pilipino. Sa buong mundo, hindi ko kayo iiwan. Salamat sa inyong tiwala at suporta. Sa nakaraang taon, hopefully ngayong bagong taon 2026, patuloy tayong magsama-sama. Gagawin ko po ang patuloy ding pag-aaral, pagsisikap na maaliwanagan at may parating ko sa inyo for information, dissemination, for education ang akin po mga topic. Hanggat maaari ayaw kong ng personal, unprofessional kasi ang mga professional na banat. Ayaw ko rin ng mga panlalait kung ano-ano. Although ako po madalas nilalait ng iba dyan, binabanatan ako ng personal, binabaliwala ko na yun. Ako naniniwala kung ano yung totoo na meron ako at aking paniniwala, yun ako. Wala akong pakialam dun sa iba. Dun sa mga hindi ko alam kung ano kailang agenda. Salamat po muli sa inyong lahat. Magsama-sama tayo sa mga bagong taon. Ngayong 2026, suportahan nyo ako, like, share, and subscribe, follow dito sa ating mga channel. Happy New Year po ulit.